Tanong ko lang po, kaya kung sino po man yung maupo or kayo po mabibigyan ng pagkakataon na maupo, ano po ang magagawa ninyo para maitaas yung percentage ng scholars natin sa private universities na kung saan mabigyan pa ng mas maraming pagkakataon, hindi lang yung mga nasa cum laude or magna cum laude students, kung hindi yung mga nasa above average man lang na mabigyan din ng scholarship. And second, sa mga private schools, yung private schools ay sila nagdidesisyon kung ano ang magiging polisiya nila pagharap sa mga eskolar. Ang may tutulong ng gobyerno at ang ating proposal na napakasimple lamang na sinasabi ko at pinag-aralan natin ang mabuti ito at ginawa ko ng kalkulasyon at ang proposal ko para sa mga SUC sa buong Pilipinas, dapat libre ang college sa lahat ng mga estudyante. Tinatanong namin na kung kalkulahin natin ang gaano karami ang estudyante sa mga SUC sa buong Pilipinas at kung ano ang average na matrikulasyon nila, ang aabutin lamang, ang magiging required na pondo ay 15 billion pesos lamang. At kung isama natin yung mga dapat papasok sa eskwelahan na hindi nakapasok dahil sa kulang ng kakayahan na makapag-aral, ay tumataas pero kundi lang 18 billion pesos. Ang ating budget sa taon na ito ay umaabot sa trilyon na. Kaya't napakaliit kung isipin natin ng 18 billion pesos. At kung tayo ay kikilalanin natin, at sa aking pananaw, ito yung katotohanan, ang pinakamahalagang serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan sa taong bayan ay ang edukasyon. Kaya ito dapat sa palagay ko ay dapat bigyan natin ng pansin. May pagkakataon tayo na iakyat ang standard ng buong lahat ng ating mga estudyante. Kaya dapat gawing libre na ang college para sa lahat sa education. Tanong ko lang po, syempre sa State University po yun. Katulad po ng Central Escolar University na private university. Tanong ko lang po, pwede rin po bang yung pondo na sosobra is pwedeng i-allot ng gobyerno dun sa mga private universities na kung saan mga estudyante din ay nag-aasam na makakuha din ng scholarship. Na Ang scholarship program sa bawat eskwelahan, sa bawat private eskwelahan, ay dinidecide, hindi na sa gobyerno yan. Dinidecide na yan doon sa private school. Ngayon, kung meron, halimbawa, may alumnus na gustong magtayo ng maglagay ng chair, maglagay ng scholarship na taon-taon, na halimbawa, meron na scholarship para sa mga agriculturists, may scholarship para sa mga accountant, para sa mga political science, ay nasa alumnus na yun. Kaya iba ang patakbo pagka nasa pamahalaan at iba pagka nasa private. Ang private, kaya nga private, silang nagde-decide kung paano ang kanilang gagawin. Ang maitutulong namin bilang opisyal ng pamahalaan ay yung ating mga public schools. Second po, ito po yung request din ng mga co-teachers ko, Senator. About po sa K-12, kasi po, sa pagkakaalam din po namin, lahat ng wala na pong wala pong magiging graduate, halos po wala magiging graduate ng kolehiyo. Mangyayari po is maraming mga teachers yung di-displace at minsan na rin po kung naging kasama ni Senator Trillanes doon sa panawagan na i-delay sana yung K-12. Concern ko lang din po, ano po yung pwede nyo maibigay na pangako dun sa mga teachers na totally talaga madi-displace at saka mawawalan din po ng trabaho at
pwede rin pong bumaba yung salary sa kanilang career. Opo, yun lang po. Talagang naging problema yung pag-implement ng K-12 na sinasabing matatapos ang full implementation ngayong taon na ito at sa susunod na taon. Sa aking palagay, hindi kami nag-agree ng aking kaibigan ni Senator Sanit Villanes at sa aking pananaw dahil ito ang hinahanap sa ating mga graduate kapag sila'y nagtrabaho na, lalo na sa abroad. Ay para sa pananaw ng mga employer, kulang pa ng 2 taon ang training ng ating mga manggagawa, ang ating mga nagtatrabaho sa labas. Kaya kailangan ng talaga na idagdag yung 2 years na yan. Dahil talagang kailangan para kaya ng ating mga graduate na makipagsabayan sa global marketplace. Dahil yan talaga ang labanan ngayon. Ngunit, ang naging problema ay ang implementation. Hanggang ngayon, yung sinasabi nilang 34,000 na trainers at teachers na kailangan nilang kunin ay as of last year, wala pang nakuha kahit isa. Yung sinasabi nila na ang classroom ay wala ng backlog, medyo totoo yun, pero ang katotohanan, walang backlog as of 2010. That is 6 years ago. Wala pa na itatayo na classroom sa public na para dito sa K-12, para sa senior high school. Ngayon, may proposal dahil nga mukhang hindi talaga kakayanin ng full implementation, ay sinasabi bakit hindi ipaghati sa private at saka sa public. Ang problema niyan ay magkakagulo na. Sino ang pupunta sa public? Sino ang pupunta sa private? Yung mga teachers sa CHED, sila ba ibababa, magre-DepEd dahil high school na naman sila. Kaya marami pang mga question na hindi talaga maliwanag. At mukhang hindi na pag-isipan ng mabuti ang pag-implement ng K-12. I am in agreement in principle that the extra 2 years of training, the extra 2 years is necessary. But I have been very disappointed to see the implementation has fallen way behind schedule, that many of the details of the implementation parang hindi nila napag-isipan ng mabuti at ngayon pa lang natin hinaharap ang mga problema na dinadanas ng mga eskwelahan para nga maturo ang K-12. It's something that we have to go back and we study and believe we have to look at the realities of what's happening on the ground. Teachers like you we will need input from teachers like you to tell government exactly what is the best way for the proper implementation. If we as a premise say that this is necessary, then we have to implement it, but we have to implement it well, speedily, and effectively. We have not done that so far. Nakakalungkot po Senator Marcos kasi bukod po sa bago mag-rally yung mga teachers, gumawa na rin po ng yung samahan ng mga union teachers ng different universities to name COTESCO. Kasama din po ako doon sa assembly nila. Gumawa na rin po ng manifesto kay President Aquino na sana man lang magprotektahan yung kapakanan ng mga madi-displace o yung manilipat sa senior high. At ano rin po ba ang magiging kalagayan nila? Bababa rin po ba yung kanilang sahod? Wala po naging... plano rin, ay walang madi-displace dapat. Kaya dapat hindi natin pinag-uusapan ng nadi-displace. Kasi kailangan natin gawin ang pag-implement ay talagang maayos na kumpleto para sa lahat. Hindi tayo hindi natin na-implement nga dahil siguro sa planning ay hindi masyado maganda. Nagugulat na kami noong sa nakaraang ilang mga hearing ay pag tinatanong namin Brother Luis ng DepEd na kumusta na. Sabi nila, walang problema. Nagkakaroon na hindi may fully implement ang K-12 sa schedule natin. Pero ngayon, naririnig natin na hindi talaga kakayanin. Kaya kailangan talagang balikan, tignan ulit ang plano, pag-isipan ng mabuti at gawan ng plano ng maganda. Do you think declaring martial law can arrest disciplinary issues of a country?
repeat. Do I think that declaring Martial law can address disciplinary issues of a country. there's no need to declare martial law if what you have to instill is discipline. Uh, martial law is invoked or is applied kapag may gera. At pagka may digmaan sa loob ng ating bansa, para nga to galvanize the entire populace to fight that war. Now, I understand your question very well. Dahil nakikita naman talaga natin ang malaking kakulangan ng disiplina. All you have to do is drive. Dumaan ka sa mga ating mga kalsada, makikita ninyo ang gulo-gulo, hindi hinuhuli ng pulis yung mga patawid-tawid na hindi sumusunod sa rules. Lahat yan. Hindi lamang yan kung hindi sa pagpatakbo ng pamahalaan. So definitely, what is needed is not martial law. What is needed is a strong leader with a clear vision of where we want to take the country in the next 5 years, in the next 10 years, and with a clear understanding of how to achieve that vision and to impart that vision and to galvanize the populace to that vision so that we are once again united, we are once again working towards a common purpose, we are once again thinking not only of ourselves, and that's what lack of discipline really means. We are thinking only of ourselves, not only of our families, not only of our party mates, but we are thinking about what is needed to build this nation into a vibrant, a strong, and a peaceful society. That vision is what we are always looking for. That is why I speak about it now, because we have an election coming up. And that election is our opportunity to change directions here and provide and find good leaders who will provide leadership, vision, and a motivation for the entire populace to come together and work for the betterment of the Republic. Thank you. Ang status ng BBL, Ako. ang BBL ay patay na. The Bangsamoro Basic Law is the title of the original draft that were given to Congress. Ang problema, yung original draft ay labag sa saligang batas at hindi magdadala sa aming pananaw, ay hindi magdadala ng kapayapaan sa Muslim Mindanao. Kaya hindi namin ibinasura yung pagpatayo at pagtataguyod ng Bangsamoro Autonomous Region. Ang sinasabi ko, but when I say the BBL is dead, ang pinag-uusapan na tinutukoy ko ay ang original na version na binigay ng Pangulo sa Kongreso. Hindi papasa sa House of Representatives, hindi papasa sa Senado. Kaya ang ginawa na lang namin ay ako'y sumulat ng tinatawag na substitute bill na kapalit na sa aking pananaw, ito ay inayos ang mga problema na nandoon sa original at sa palagay ko ay ipinagsama-sama natin lahat ng mga sektor ng Muslim Mindanao at pati na ang mga ibang sektor na nakapaligid sa Muslim Mindanao ay pinagsama-sama natin dahil kailangan natin ang tulong nila. Kailangan nila ang kanilang suporta para magkaroon ng kapayapaan sa Muslim Mindanao. Kaya ang status ng BBL ay hindi na namin pinag-uusapan dahil alam na namin hindi papasa. Ngunit ang kapalit, ang tawag namin ay Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region, BLBAR, ang tawag namin in short. At sa kasalukuyan, kami ay patuloy na pinag-uusapan at pinagdidebate ang itong substitute bill na tawag BLBAR. Sa ngayon, ang House of Representatives, tinapos na nila ang period of interpolation. Ang susunod ay period of amendments. Ang period of amendments ay ang bawat congressman na gusto mag-propose ng pagbabago, na pepalitan, na idadagdag, ay ngayon ang kanilang pagkakataon na gawin yon.
Sa Senado naman ay nasa period of interpolation pa lang. Ang interpolation, simple questioning. Ako, bilang sponsor ng substitute bill, ako'y tumatayo sa Senado at lahat ng senador na may gustong itanong sa akin tungkol sa BL Bar, tungkol sa substitute bill, ay tumatayo, nagtatanong, at ako naman ay sinasagot ko ang kanilang mga tanong. Nandun kami ngayon, kaya although I have to admit, medyo hipit na sa oras dahil we have 6 session days left hanggang sa Pebrero, and then we have another 9 session days sa pagkatapos ng halalan. Kaya pa naman, baka kaya na natin ipasa sa panahon na yun. Dahil ako, gusto kong ipasa sa palagay ko, maganda na yung version namin sa BL Bar. Pero marami rin, hindi lang naman yun ang aming ginagawa. Kaya pipilitin namin na ipagpatuloy ang proseso. Pagpapatuloy namin ang magiging proseso para mapasa yung tinatawag namin BL Bar. Pero lagi kong sinasabi at pinapaalala sa lahat ng aking mga kasamahan, kahit ano pang mangyari dyan sa batas na yan, huwag natin ititigil, huwag natin iiwanan ang proseso ng kapayapaan. Dahil eto sa aking, nakikita ko na sa ilang taon, ilang dekadang nakaraan, na ang problema natin sa Muslim Mindanao ay hindi problema ng Mindanao, hindi problema ng Muslim, ito ay problema ng buong Pilipinas. Ngayon, may bagong development na dumadami yung mga lumalaban para sa ISIS. Alam naman natin lahat yung ISIS na nagte-terrorize ng buong Middle East. Ngayon, gusto nilang pumasok dito sa Pilipinas at talihim ang kaharasan na nakikita natin sa mga news sa abroad, sa Libya, sa Syria, sa Iraq, ay lahat hanggang Turkey inaabot. Lahat yan makadalhin dito sa Pilipinas. Kaya lagi ko sinasabi, kailangan ayusin natin ang relasyon natin sa ating mga kapatid na Muslim. Dahil kung hindi maayos yan, madaling pumasok ang ISIS, madaling pumasok ang gulo dito sa Pilipinas. Kaya kahit anong mangyari, ipipilit ko na ipagpatuloy ang proseso ng kapayapaan. Kailangan natin makahanap ng paraan na magkaroon ng kapayapaan nang sa ganun ay masasabi ng ating mga kapatid na Muslim, sila ay pantay sa lahat ng Pilipino, sila ay may mga pagkakataon, may pag-asa para sa mas magandang buhay. Maraming salamat. Ano pong pwede niyo pong gawin para kung hindi man po tuluyang mawala ay kahit mabawasan lang po yung traffic? So, iireklamo mo, traffic pa more. Wala talaga. Ang hirap talaga ng nagiging napakahirap ng buhay ng mga commuter natin dito sa Maynila, dito sa Metro Manila dahil nga sa problema ng traffic, sa problema ng MRT. Ang traffic, hindi mo maiiwasan na dumadami ang populasyon ng NCR, ng National Capital Region. At dahil doon, siyempre, mas marami ang sasakyan na nagpapasada sa ating mga kalsada. Ang tanging paraan para maayos ang traffic problem, number 1, bawasan ang sasakyan na dumadaan. Para hindi naman masyadong, paano natin gagawin yun? Simple lang. Kailangan ayusin natin ang public transport system. Kailangan ayusin ang LRT. Kailangan bawasan ang bus sa EDSA. Kailangan ayusin at yung mga linya ng MRT ay damihan. Naalala ko, ang original na plano ng MRT at saka ng LRT, magkakaroon yan ng 8 na lines. 8 lines. Yan ang plano ng 1980. Yung unang binuksan yung 1980s ang LRT, yan ang original na plano. Ngunit sa pagbabago ng pamahalaan noong 1986, hindi na natuloy sa plano. Kailangan siguro natin balikan ulit yun. At ang ginagawa sa ibang bansa, kapag papasok ka sa loob ng lungsod, magpapasok ka sa city, sa urban areas, ay hinahanapan ang mga may-ari ng private na sasakyan ay ginagawing napakamahal
na na gumamit ng private na sasakyan. Lalo na yung mga sasakyan na nag-iisa lang ang nakasakay at wala nang iba, yun ang nakakadagdag sa traffic. Ngunit, para maging successful yung ganong klaseng strategy, ay kailangan may kapalit. Kung hindi ka papabayaan na gumamit ng private na sasakyan, dapat naman may magandang public transport system na pwede mong gamitin. Public transport system na affordable, public transport system na reliable, na maaasahan. Kaya kung pupunta ka sa mga ibang syudad, makikita mo sa New York, sa London, sa Singapore, sa Hong Kong, ang sumasakay sa tren ay iba-ibang klaseng tao. Dahil kahit mayaman ka at kaya mong magkaroon ng sasakyan, sasakay ka sa tren dahil yan ang pinakamaganda at pinakamabilis at pinaka-convenient na paraan para makarating ka dun sa trabaho mo o para makauwi. Yan ang dapat natin gawin. Ayusin natin ang public transport system. Meron akong nakita na World Bank study na kahit bawasan natin ng 50%, hatiin natin, ang lahat ng bus sa EDSA, hindi magkakaproblema ang mga commuter. Kaya parang totoo naman, dahil kung titignan ninyo, pag dumadaan tayo sa EDSA, yung bus, walang laman halos kuminsan. Kaya siguro sobrang dami ng bus. Kaya kailangan natin bawasan. Ang isa pang paraan dyan ay pag rush hour, namihan natin yung bus. Baka hindi naman busy, bawasan natin yung pumapasada sa EDSA at sa C5 at sa mga main thoroughfares. Ngunit, ang problema nito ay nandito dahil napabayaan ang sitwasyon na yan na maraming taon na napabaya at hindi inaayos. Hanggang ngayon, hindi po wala pa sinasabi sa atin, it will get better. Isipin mo naman sabihin sa atin, don't worry, traffic is not fatal. Anong klaseng sagot yun dun sa problema ng taong bayan? Kaya, unfortunately, it took us many years to reach this very poor situation. It will take us a few years to remedy it, but we have to do it. There is no way around that. Hindi natin pwedeng sabihin, sige na, pabayaan na natin, palala ng palala, mahala na. Hindi ganun. Hindi ganyan ang maganda at maayos na pamamalakad ng pamahalaan. Kailangan tayong nagpaplano. It's the leadership that I spoke of earlier. It's the vision that I spoke of earlier. These are the kind of leaders that we will need in the future. The world is becoming more complicated. The world is becoming becoming more global. And we have to have leaders that understand that and that plan for the future. As I said, for 5, for 10, for 15 years. Unfortunately, there are no easy answers, but whatever answers they are, we already have to begin to implement. We already have to choose those leaders who will bring us to that future where we can see that government is working for the betterment of all.